kamusta kayo after that bonggang-bonggang confirmation na ginawa ng ating former President Duterte. Alright? So grabe, nayanig ang bahay ng mga ahas. Nayanig ang mga bahay ng mga jahas. Si Maria Carranza, how are you my darling? Gracia Digalang, laging nagmamahal sa kay Lola Mohar. Mariel, okay, Abangar, si Risi Food and Travel na laging nagpapacute. Alright. Okay. So, viral, trending, pinag-uusapan sa palengke, pinag-uusapan sa Forbes Park, sa mga negosyo, kung saan pa man. Okay, magpag-usapan natin ngayon, ano ang title natin? Pulveron versus fin, ta-ta-ta, nil, fin, ta-ta-ta, nil, nil. You know, we have to do that. Alam mo naman ang mga eksenang kaganapan. At kailangan nating malian ang mga spelling ba para bonggang-bongga. So, recap muna tayo. So, again, Fair Lady Maharlika is vindicated with all the pangbato ni Lisa Smugs, pagbayad sa mga trolls ng mga kasinungalingan against me at pagpapasinungaling sa aking mga pasabog the day. Okay, so sabi ko nga, nagsisimula na ang Speak Up Day. Diba? Paulit-ulit natin na speak up tayo ng bonggang-bongga. Alright? Sabi ni Vida Oriel, no fake news here. Yehey, Maharlika. So, grabe yung reaction ng taong bayan. Actually, today, may birthday celebration dito sa bahay. At yun ang pinulutan namin. Yung, ni Pangulong Duterte, yung kanyang speech, pinanood namin uli. Talagang malutong yung vangag. Vangag ka ng bonggang-bongga at yung sinasabi niyang nasa narco list, okay, si Coting noong nung mayor pa lang siya, yun yung bago siya magtakbo sa presidente. Diba? Inulat ko yan sa inyo. Diba? Nagkamali ba ako na abangan ninyo ngayong January? Sabi ko, may magaganap na mga eksenang kaganapan. So, eto na yun. Dalawa, yung bulala si Senator Amy na nagdasal siya doon sa GIL na haplusin ang kanyang kapatid dahil napapaligiran siya ng mga demonyo. Si Miss Elizabeth Oropesa pala, panoorin niyo yung kanyang video na sabi niya sinapian ng demonyo. So now si Pangulong Duterte, ayun ay confirmed ang polboronic. Then syempre, Ma'am Parvina, how are you my darling? So syempre may counter lagi yan. Ganun naman ganun naman ang dalawang kampo. So, may counter lagi. Okay? And ang pinaka-latest, ang pinaka-unang nag-counter, itong si Pidea, si Virgilio Lazo. Okay? Si Virgilio Lazo ay nagbigay ng statement. Papakita natin yung statement natin ni Virgilio Lazo na pinasisinungalingan niya itong sinabi ni Pangulong Duterte. And that's normal na i-deny nila yan ng bonggacious. Okay? Ito na siya. So, share natin ng bonggang-bongga. So, ang statement dyan ni Lazo, mga hitad, ay what? Okay? Sabi dito, Pidea. Okay? Wala, dito sa kabila. Wala. Okay. So, ganyan dito. Sabi dito, Pidea. President Ferdinand R. Marcos Jr. was never in our watch list. Okay? Siyempre, sino ba nag-appoint kay Lazo na sangkot din sa pulburon? 'Di ba may ulat ako diyan sa inyo kay Lazo na sangkot sa mga Chinese pulboronic? Balikan niyo yung video ko. Hindi ko na ulit-ulitin. Nasangkot siya at kasama pa niya yung mga mga business partner niya sa pulboronic si Lazo. 'Di ba? So ngayon at si Lazo ay tawag dito, si Kuting ang nag-appoint niya. Naturally, pagtanggol niya. Nako, make up your mind. And also, nung chinek ko yung Pidea website, ang mga jutang ginimis website, the last time na nagkaroon sila ng update sa kanilang website, government website of Pidea, ay June pa.
June 7 of 2022. Tignan nyo kung nagsisinungaling ako dyan, ha? Puntahan nyo ang website ng PDEA kung kailan ang kanilang last update. Panahon pa ni Duterte. Ang mga buhaka ng Genemes, ang budget ni ayan ang PDEA statement, ang budget ni Lazo dyan, di ba, nakwento ko na sa inyo na may 5 million siyang kinukubra buwan-buwan. At imagine mo, dun sa, kung di ako nagkakamali, kung tamang recollection ko, hinawakan niyo sa Bids and Awards Committee, hinawakan, kumbaga, yung posisyon na yun, siya rin ang inappoint niya yung sarili niya. I have learned about that kay Lazo. At yung dinibdiban ni Lazo na attorney Delgado na nakasampa ang case ngayon din sa ombudsman, at yung mga pinagtatanggal ni Lazo na mga, I think more or less 50 o 100, I may say maybe 100 people na employee ng PDEA dahil pinagbibintangan niyang puting aas dahil inilabas ko ang involvement ni Lazo sa pulburon. So definitely, this PDEA ay walang kredibilidad. Katulad ni Coting. Basahin natin, sinasabi kahit walang kredibilidad. The Philippine Drug Enforcement Agency categorically states that President Marcos Jr. is not in its watch list, contrary to the statement of former President Rodrigo Duterte, claiming that when he was the mayor of Davao, he was shown evidence, okay, by PDEA that in the list, the name of the president was there. Di ba sabi ko sa inyo na nakiusap lang si Senator Amy noon, na wag yun yung kapatid niya. Nakiusap si Senator Amy kay Pangulong Duterte. Si Amy, alam ni Amy yan, okay? Former President Duterte was mayor of Davao from 1988 to 1998, 2001 to 2010, then 2013 to 2016. 2016, di ba, before siya magtakbo nga doon sa pagpangulo. PDEA, on the other hand, was activated on July 30th, 2002, when PDEA was activated. It established its National Drug Information System, or NDIS, pero hindi nyo ma-update hindi wala kayong update sa website yung mga inayo pa kayo, Lazo, which is still existence today. The NDIS is the intelligence database of all drug personalities, gathering inputs from counterparts in both law enforcement and intelligence agencies pursuant to its mandate under Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Act of 2002. PDEA regularly conducts intelligence workshops in collaboration with other law enforcement agencies to update the NDIS. Right? From its inception in 2002 and up to the present, President Marcos was never in our NDIS. Dinukot nga. Kasi nga, bakit wala dyan? Okay? Ito liwanagin natin yung utak. Ikaw, Lazo, kayo Kuting. Kaya nga hindi siya nakalagay dyan kasi nakiusap si Senator Amy na wag idlano yung kapatid niya, idrag. Okay? Wag na kasi subukan niyang kumbinsihin ang kapatid niya na magbagong buhay. So definitely, wala dyan sa PDEA. Kasi kung nandiyan yan, di ba, wala sanang bonggang revelasyon si Pangulong Duterte. Hindi ko sana sinabi sa inyo na nakiusap si Senator Amy na wag nang ibukelya sa taong bayan na si Kuting ay pulvoronic. So definitely, Lazo, na odyo-tudyo to at hawak ng mga syndicated at ni Lisa Smugs, mga palangga, wala talaga dyan kasi pinatanggal nga. Diba? Inayos na kasi ni Senator Amy. Kaya diba, ang aking naulinigan, kaya sinasabi ko sa inyo na may mga magaganap ngayong January, kasi actually, ang pagkakaalam ko ay umiyak pa si Senator Amy dyan, kasi parang, ito na nga, itodo na natin, Diyos ko po, ang puting ahas ko, nako, nakakaloka. Diba sabi ko sa inyo, alam ko na yan, nakikiusap si Senator Amy sana, na kung maaari, wag nang anuhin yung kapatid niya. Na nakikiusap sa kay Pangulong Duterte. Nakikiusap, nagmamanikluhod. That's the right word. Kaso lang, binaboljak ni Lisa at ni Marcos Jr., ni Kuting, ang mga Duterte. So, syempre, kung ikaw meron kang bom, bababa, pakawalan mo na.
So yun po yun. Actually, bago nagbigay ng statement si Senator Amy, nagdasal siya na hipuin ang kanyang kapatid sa mga ng Diyos dahil napaligiran ng mga demonyo. Tapos na mag-usap si Pangulong Duterte at si Senator Amy. Parang in my own language, parang ganito yan. Amy, jutang dyan na yung koting mong kapatid ha. Umayos yan. Dahil pag hindi, yung polboron, ilalabas ko. So as ate, anong ginawa ni Amy? Tinry niyang i-fix ang mga bagay-bagay. Pero sabi nga ni Basti yata, kung tama ang pagkakaalala ko, pagka contextualize ko ng pagsabi niya ay, na parang hindi naman namin, si Pangulong Duterte na hindi namin kayo kalaban. Hindi naman ako nagsasalita ng something na bad against you, which is true. Okay? So, bakit tinitira nyo kami? After all, na parang, nirespeto ko naman ang pamilya mo, lalo na yung tatay mo, si Marcos Sr., na only the President Duterte ang nagpalibing sa libingan ng mga bayani. That itself is a showing of high respect to the senior. Kaso lang, inubos yung pasensya ng mga Bisaya, mga Bisaya. At I'll tell you about Bisaya, Ilonggo, Cebuano, kung ano man, kahit anong klaseng Bisaya. Okay, kasi may dugo ako niyan pareho. Ay warning to sa mga tao. Kahit ano man sa pati na Visayas, Mindanao, halos lahat yan, pag yan nakikipagkaibigan, ibibigay sa'yo pati, ipapangutang ka. Totoo yan. Ipapangutang ka. Pupunta ka kunyari, sa bahay ng isang Bisaya, di ba? Kahit walang pera yan, ipapangutang ka ng Bisaya. Paakyatin ka na ng mubuko, pakainin ka lahat, gurgurin ng manok para ipakain sa'yo, tatratuin kang tao. Pero once na tinira mo ang Bisaya, iisog yun, maisog gid na. Hindi gid na magpaalkan si sa imo to. Di ba? Bunal gid ang imo ngawat. Okay, ganun ang mga Bisaya. 'Di ba? Kaya ako mga shoutout yung mga kaibigan. Pag ako naging kaibigan nyo, at wala akong pera, i-swipe ko credit card ko. Papangutang ko kayo, promise. Hindi, pero totoo, sa seryosong usapan, ganun kasi ang trait ng Bisaya, Bisayang dako. Tatratuhin kang tao niyan. Okay? Poprotektahan ka niyan. Pati sarili niya, sasanggain niya. That's me. Pero once na tinira mo ang Bisaya, magtago ka na. Okay? So, I think that's about it. Kaya naiintindihan ko ang, okay? Naintindihan ko yung nararamdaman ni Pulong, ni Baste, di ba, ni Inday din, although, mamaya mapunta tayo kay Inday, Pangulong Duterte, kasi ganito kami, naramdam na, after all, jutang Jenines, sinunod ko, parang ganito kung ako ay Pangulong Duterte, after all, na hindi kita pinangalanan, tinanggal kita sa list. Tapos yung tatay mo, pinalibing ko, tapos makikipagsabwatan ka sa banyaga, para what? Para ipakulong niyo ako mga yawa mo? Ay, ilalabas ko talaga ang bom-bom-bom, ba-ba-ba. Okay, tuloy tayo kay Pidea. From its inception in 2002 and up to the present, President Ferdinand Marcos Jr. was never in our NDIS. So, nasagot ko na yan. It is worthwhile to note that when the former president took over in 2016, his administration came out, all right? Came out with a list, which was then initially called the narco list, sometimes referred to as the Duterte list. And upon continuing validation and revalidation, it became the Interagency Drug Enforcement Database, or IDID. The name of President Marcos is also not in the said list. Wala nga, pinatanggal nga ni Amy. Julul ka talaga, Laz. Based on all the foregoing facts, the PDEA asserts that President Marcos Jr. is not and was never its watch list. So alam nyo na, tanggalin na natin yan. Wala nga dyan. Kasi nga, nagmanikluhod nga si Senator Amy para tanggal challenge ko, mga palangga. That is libelous sa isang presidente. Bakit hindi? Ito na lang, I challenge you. Koting, Lisa. Diba, nasa inyo ang power. Sabi nyo kayo, sabi din sa siyang makapangyarihan, di,
pagkakataon nyo na kasuhan nyo si Pangulong Duterte. Kasuhan nyo si tatay ko. Kasuhan nyo siya ng bonggang-bongga. Mailabas natin ang mga dapat ilabas. You know the strategy, darling? Kaya kayo yung mga nag-answer, nilabas na yung video. Dong, unsaman mo? Diba? Hindi ganoon ang laban. Okay na mga Bisaya, ha? Okay? Ang mga Bisaya, buutan na siya. Pero pag inano mo ba, ging tuslok-tuslok mo, gikuto-kuto mo, ikukutuhin ka rin talaga. Resign Kuting. Okay. That's number 1, PIDEA statement. Okay. Then, si Kuting ay in-interview. Parinig natin si Kuting. Kaya mo si Kuting. So, close na tayo kay PIDEA. The reason why wala si Marcos Jr. sa kasalukuyan at sa nakaraang listahan ng pulboronic dahil nakiusap si Senator Amy na wag ilagay ang kapatid niya kasi aayusin niya, kausapin niya na magbagong buhay ang kapatid niya. And it's sad to say, hindi nagbago, lalong nagiging ngiwi. Okay? Now, an interview si Kuting, pinapasagot siya kung ano daw bang masasabi niya sa binulalas ni Pangulong Duterte. Okay? Kagabi doon sa Davao rally na i-touch. Here we go. Okay? Dan, 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 dan. Okay, here, pakinggan nyo lang. Ay, ba't ganun? Sandali. Okay, one more, darling. People's Initiative. And let's say about sa statement ni President Duterte last night sa drugs, sa People's Initiative. And I'm urging you to resign. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? 5, 6 years ago. Something like that. After 5, 6 years, it has to affect kaya nagkakaganyan. So, you know, I hope his doctors take better care of him. Hindi pinapabayaan. But sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos lang Okay, sige, report. Okay. Thank you, sir. Okay. So, yan yung counter ni Kuting. Okay, hihimayin natin yan. Na parang naghihibay tayo ng isda, parang gawin natin fish balls. Okay? Okay. Ano ang sabi ni Kuts? Okay. Ni Kuting. Okay? I think, sabi niya, epekto ng fin, ta, nil. Okay? Dahil sabi niya, ito daw ay strongest painkiller that you can buy at ito ay highly judicative. No, ibahin na natin yung mga dramatization natin. Now, you know what I mean kung nakapalo kayo sa akin. And it was very serious side effects. Side effects is not a serious thing. Maybe it's referring to the adverse effect. I will define the intended effects, side effects, and adverse effect mamaya. Okay? Sabi dito, and PRRD has been taking the drug for a very long time. Okay? At ang sinasabi pa niya dito, kailan ba siya? When was the last time he told us that he was taking fin, ta, nil. Mga 5-6 years ago, something like that. After 5-6 years, it has to affect him, kaya palagay ko nagkakaganyan. Okay? So, you know, I hope his doctors take better care of him than this. Hindi pinababayan itong mga gantong problema. Yan ang counter niya. Okay. Okay? Hindi niya sinagot kung siya ba ay pulboronic o hindi. Napakasimple lang sagutin. Kung yes or no, involved ka, di ba? Of course not. Kung ako, ay kasinungalingan yan. I will file a case against Pangulong Duterte. Kung ako na nakasakatayuan, I am the most powerful. I have the resources, I have money, ganan, But, siya nga, si Kuting. Bakit ba, ano ba ang pagkakaiba ng pulburon na favorite niya at doon sa fin, ta, nil, na medically prescribed? Okay. Sinabi ni Pangulong Duterte,
yung gamot na yan, I think, 5-6 years ago, dahil di ba may aksidente siya sa motor, kasi yan ay pain reliever yan, the most potent pain reliever of all pain relievers. Di ba? Mga kaibigan, may pasyente ako ngayon actually. Tatlong mga palliative care, okay? So yung tinitira nila, is morphine sulfate. So palliative care, they're really in pain, di ba? So may mga, ano ba yung, di ba pag bumibili tayo ng gamot, bakit ka ba bumibili ng gamot? Kasi, lulunasan mo yung nararamdaman mo. Let's talk about pain. Katulad ng morphine sulfate na yan, that's also for pain, but not as potent as pentata, nil. What is the intended effect? Ano ba ang intensyon? Ano ang intended effect nitong gamot na itong pinag-uusapan natin, yung kay Pangulong Duterte? To alleviate the pain, para tanggalin ang nararamdaman niyang pain sa kanyang katawan dahil siya ay nagkaroon ng surgery, back problem, and everything. And that is doctors prescribe. Okay? Doctors prescribe. So ngayon, ay sinasabi ni Kuting, na parang kailangan niya I think epekto daw yan. Okay? Side effect. Actually, ang term na ginamit pa ng presidential communications is adverse effect. When you say intended effect, bibili ka ng gamot kasi gusto mong lunasan ang sakit na nararamdaman mo. Pain, kung bibili ka ng cough syrup, gusto mong lunasan ng ubo na nararamdaman mo. So yung mga gamot may tinatawag yan na side effects. Kung tama ang pagkaalala ko sa pharmacology class ko. Okay? Ano yung side effects? Ito yung mga manageable effects ng isang gamot. Katulad, kaya binigay ko yung example ng morphine sulfate sa mga pasyente ko kasi they're elderly people. Ang kanilang side effects is yung constipation. That is manageable, darling. Kapag pinainom mo, let's say, ng Fenta o ng morphine, itong pasyente, ang isa sa side effect niya is pagtubol. Nakamukha ni Lisa, yung mukha niya mukhang tubol. So, ano yung management with that? So, ima-manage mo siya as what? Increase your fiber sa tuwa ba, sa Bisaya, o magkaon kang kapayas, kakain ka ng papaya, kasi pangpalambot yan ng pururot. May mga gamot na ang side effects ay magpupururot ka. Ano sabi ng doktor? Kapag nagpururot ka ng bonggang-bongga, kumain ka ng saging. That is side effect. Okay? Then, if you talk about adverse effect, that is dangerous, darling. Okay, yan ay Kuting. Dapat nagbasa-basa ka ng konti ba? 'Di ba? Nagtanong ka doon sa mga doktor mo bago ka ng bunganga. Life-threatening 'yan. Kaya nga, 'di ba? Kapag nagkaroon ka, pag uminom ka ng gamot, ano yung mga life-threatening adverse effect? Allergic reaction. Lang yan, minutes lang yan pag hindi ka, kasi ako nagkaroon ako ng adverse effect, 'di ba? Ng gamot, not gamot eh. Basta, let's go back sa adverse effect. Na pwede kang uminom ng gamot, okay? Na pangtanggal ng pain, pero nagkaroon ng ibang reaction sa katawan mo. Ang tawag dyan sa medical is adverse effect, and that is life-threatening. So you have to go to the doctor. Pupunta ka, meron yang ano yung mga common adverse effect? Allergic reaction. Mangangati ang buong katawan mo. Okay, so dapat madala ka sa doktor o bigyan ka, or right away meron naka-prescribe sa yung Benadryl, di ba? Para ma-counter yung adverse effect na yan. Ano pa? Okay, like morphine, like yung mga high prescribed, oxycodone, mga ganyang mga gamot na yan, yan yung mga pinakamalakas na mga pain meds eh. Nakakapag rapid breathing, okay? Ang bilis ng iyong paghinga, or the worst, mga palangga, the worst thing is, matitegi ka right away. If ihihimay natin ang pinagsasabi ni Kuting patungkol sa fen, tatatanil, syunga siya. Okay? Diba? Syunga siya. Kasi may mga adverse effect na pwede kang mahimatay ka agad, matsugi ka. Okay? Mahilo ka ng bonggang-bongga na hindi mo kakayanin. Pero actually, ang drowsiness is categorized sa side effect, which is manageable. Bibigyan ka lang ng or nausea and vomiting, di ba? Bibigyan ka ng doktor, ng gamot para sa nausea and vomiting. Pero when you talk about Kuting, adverse effect, at kailangan chichikin si Pangulong Duterte, syunga ka. Pagtatawanan ka ng doktor, nurses, medical people, like me, like you, mga palangga. Okay?
bangag ka kasi. Sabi ni Pauline Duela, bangag ka kasi. Kung titignan natin ang iyong, kung pag-uusapan natin ang iyong counter-attack kay Pangulong Duterte, yung naratibo mo na yan, kaya nakapagsalita si Pangulong Duterte na ikaw ay kasama sa listahan na pinatanggal nga lang niya ni Amy at ikaw ay pulburonik at tumitira ka ng bonggang-bongga, syunga ka. Matatalo ka sa labang ito kasi bangag ka. Kung si Pangulong Duterte, based on your statement, Puting, na siya ay kasalukuyan na nakakaranas ng adverse effect during that speech yesterday sa Davao, eh baka hindi nakapagsalita si Pangulong Duterte. Kasi nagkisay-kisay na yan doon. Diba? But, in contrary, si Pangulong Duterte during that time, mga palangga, was very calm, peaceful, nagjo-joke, nasa right mind, at 80 years old. Diba? Na medyo mahina na talaga si Pangulong Duterte. He is in his right mind. Ang galing nag-i-inject ng jokes. May sense of humor. Nare-recognize niya ang mga tao doon. Nare-recognize niya kung sino ang mga taong nasa paligid niya. Kasi kung isa sa mga sinasabi niyo na baka confused, definitely, kung confused siya, din makita mo na doon nag-Julianin na katulad ni Julianin dito. Ni Biden Julianin, o katulad yan, di ba? Parang nagwa-wonder si Biden, saan man ako, magpunta man ako dito. Di ba? Mga ganun yung Pangulo namin dito. But anyway, mga palangga. So if you are a medical professional, okay, na naka-experiensya ng mga side effects, okay, na nakikita mo sa pasyente mo, yung epekto ng gamot, pagtatawanan mo ang pinagsasabi ni Kuting. Alright? Mamaya di-differentiate natin ang pulboronic. They're both narcotics palangga. Okay? Pareho lang yun. Yung iniinom ni Pangulong Duterte at yung tinitira ni Kuting. The problem with Pangulong Duterte, tapusin ko muna yung presensya ni Pangulong Duterte doon na, kasi yun ang counter-attack nila. Na-epekto daw ng pen-pen-pen, ta-ta-ta, nil-nil-nil. Kung siya ay based doon sa statement ni Kuting na kailangan siya checkin ng doktor kasi dapat hindi pinabayan kasi 6 na taon, hindi na umabot si Pangulong Duterte ng 6 na taon kung siya ay nag-overdoing it or nag-over chuba-chuchu. Kung siya, si Pangulong Duterte ay tumitira kasi yun ang gustong ipa-fake news sa inyo ng kampo ni Liza. Through his bayaran trolls, through his bayaran mga allies, nililin lang kayo na kaya ang epekto ng ginagawa ni Pangulong Duterte ay dahil overdose siya o tumitira siya ng bonggang-bonggang penta. Palangga, kung tumira yan, you know what? Do you know that only hours, maybe minutes, kapag lalo na sa edad ni Pangulong Duterte? Kung tumira yan ng just, parang ganito lang kaliit yan, parang yung rock salt natin na sa Pilipinas, yung rock salt, yung hibla ng pag tumira ka ng bonggang-bonggang yan, sige, pagpalagay na natin. Sige, sakyan natin ang kahibangan ni Kuting. O, sige, si Duterte ay nag-overdose ng ganyan, epekto yan. Hindi na siya sana nakaakyat ng stage doon. Dapat pegi ng lolo natin. Hindi na yan makapag-isip. Kasi the moment na in-overdose mo yan, at your age, at 80 years old, nagtsutsugi nga yung mga dito sa LA. Dito sa LA, when you go downtown LA, mga palangga, yung mga nakapunta dito, nakita niyo parang mga zombie na yung mga tao doon sa downtown. Ganyan, kasi nag-overdose sila ditong iba-ibang mga gamot. Yung favorite ni Kuting, yung Fenta, available yan sa market, sa street market. At yan ay hindi tama yung pagkaalala ko doon sa article na nabasa ko. Hindi siya yung puro or intended for pain. May mga halo na yan, na mga hero, di ba? May mga halo na mga kung ano-ano, yung mga peke. In other words, yung mga illegal. Kaya nga nasa street, available, illegal. Kasi hindi dumaan sa doktor. But, okay, ulitin ko, bago kay Pangulong Duterte, kung si Pangulong Duterte, based sa statement ni Kuting, ay umi-epekto o sobrang tinatamaan ng adverse. You talk about, ang statement nila din sa PCO is, PCO rather. Naglagi ako nagkakamali dyan. Diba? Ngayon mga palangga. Diba? Pumunta kayo doon sa Los Angeles downtown. Pumunta kayo doon. Okay? Ngayon,
kung aanuhin natin, iintindihin natin ang naratibo ni Kuting Jr., intindihin ng isang may mga medical background like you and me, okay, especially doctors, okay? So, ako kasi stock knowledge ko lang ng mga naalala kong bonggang-bongga eh. So, ang ibig sabihin, hindi na tumagal ng 6 years si Pangulong Duterte. Dong, ligwak na yan. Kung nag-overdose yan, kung di natatagal ng isang araw yan, gagano na lang yan ng bonggang-bongga. Ayan. Ang sabi ni, yan, nurse din ang common law wife ni Pangulong Duterte. Yes, si Miss Hanilet. True. Diba? So anyway, si Pangulong Duterte nung inamin, actually hindi niya naman kailangan aminin eh. He's being transparent na I am taking this drug kasi nga because of my pain. Dahil na-aksidente siya sa motor. Illegal ba yon? Hindi. Prescribe yun. Piniprescribe ng doktor. Okay, sige. Ang sagot ng mga dogs, mga dugyots ni Lisa, ay hindi. Kasi ino-overdose yung sarili niya. Oy, mga syunga, kung ino-overdose na yan, wala na kayong narinig na nag-speech doon. Wala na. 6 years ago, nasa ilalim na siya ng hukay. Diba? 6 years ago. Kung yan ang naratibo nyo. So, kaya kailangan namin i-counter ang katangahan, kasyungahan, ang kabubuhan ni Kuting. At kayo naman, na mga mainstream media, ganun lang kayo doon, okay sir, thank you sir. Hindi nyo pinapagana ang inyong jutak. You validate that, then you counter if you're really for the people. But it's good, I'm here. Hanggat may alindog ako, I'm here. Okay, now, punta tayo kay Polvoron. Kay Duterte, yung favorite ni Pangulong Duterte, dahil sa pain niya, at yung favorite ni Kuting. Actually, pareho lang yan na pwedeng i-prescribe ng doktor. Parehong function yan eh. Diba? Pero may mga euphoria effect yan. Ang kay Kuting, hindi siya medical prescribe o doctor's prescribe. Ang sa kanya, recreation. Trip-trip lang. Ay, ganon-ganon. Kaya nga Polvoron, okay, yo, lag the mayo, let's go. Okay, yung mga kaklase niya, let's go, punta na tayo, magsingot-singot na tayo ng Polvoron. Yun ang pagkakaiba. Prescribe by the doctor, yung kay Pangulong Duterte, yung kay Kuting, trip-trip lang. Ano yung trip-trip lang? Trip-trip yung addiction niya. At alam yan ng kapatid niya, alam yan ng mga kamag-anak niya. Tama si Pangulong Duterte, alam yan ng mga military, ng mga PSG sa likod niya. Kaya kayo mga PSG, na mga matitino, kung matino kayo, speak up. Get up, speak up, and pick him up. Diba? So yun yung pagkakaiba. Ulitin natin, bakit si Kuting, okay, ay tumitira ng Polvoron? Meron ba siyang pain? Okay. Ano to eh? Yung tinitira ni Duterte at tinitira ni Kuting, okay? Meron ba siyang pain? Wala. Trip niya lang kasi judictus benedictus siya. Si Duterte, ano ang intention ni Duterte? Bakit niya tinitira itong Fenta? Kasi may pain siya. Kailangan niyang gamutin ang sakit na nararamdaman niya physically. Si Kuting, ano ang intention ni Kuting? Gusto niyang feeling euphoria at party with the Coldplay and what? Beatles during his younger years. Okay. Next, pinisrad nga ng doktor, hindi nga, puslit nga. Okay? Ano ang side effects kay Kuting? Ang dami. Okay? So sa kanya, wala pang adverse effect na tinatawag. Well, I may say, life-threatening, yes. Pero it takes time. Kasi nga, hindi naman niya tinitira siguro ng baso-baso. Diba? For what? For recreation lang. Trip-trip lang. So if you compare si Pangulong Duterte at si Kuting, okay, may kadahilanan kung bakit kailangan inumin ni Pangulong Duterte ang Fenta. Dahil mayroon siyang nararamdaman at that Fenta is intended to cure the pain. But Kuting is doing the Polvoronic or the Coca-Cola the intention is to get high and high and high. Mas marami akong alam na kanta, di ba? Para maging high, para maging euphoric, di ba? May euphoria ang hitad. O, yung mga ganon. Then, the side effect right now is the ngiwi. Okay? Ngiwi. Ito yung mga muscle twitching niya. Yan ang side effect. Manageable ba yan? If he is taking for long time, mahirap. Pero kung nag-quit siya right away, manageable yan. Through what? Through therapy. Okay?
Contrary sa adverse effect na kapag patuloy mong iniinom ng tinitira yan, sinisingot mo ng bonggang-bongga, the adverse effect is death. The most you get that thing kapag patuloy mong ginagawa ang pulboronic. So now you know, Coke is it. I love that. Sabi ni printer ako, Coke is it. Okay? So ngiwi, tapos nguya, tapos luwa ang mata. Nanlilisik yung iba, di ba? Kapag sobra na ang tinitira mong Coca-Cola, wala ka na sa, buti naalala ko, wala ka na sa normal mind mo. You cannot think. You know, normally, why? You compare the thinking of Pangulong Duterte and Kuting. Si Pangulong Duterte nung nag-speech kagabi, wala siyang script. Yung kanyang train of thoughts, yung pagkasunod-sunod ng kanyang pag-iisip sa subject na kanyang tinatackle during that time about the pulboronic is just amazing. Tama. Pagkasunod-sunod. Yung emotion niya na hindi ko kayo inaano. He talks about ICC. He talks about People's Initiative. He talks about important issues sa ating lipunan. Whereas, sabi ko, on the contrary, Kuting speech sa grandstand, nagbabasa siya ng script. Bakit ka magbabasa ng script? Kung ang speech mo ay paulit-ulit na lang about economic, imagine mo, binasa pa ni Kuting ang speech niya, tama pagkaalala ko na bawal ang tamad, hindi tayo dapat magwawaldas. You don't need to write a script kung yun lang ang ang sasabihin mo. Ibig sabihin, ang isang pulboronic, hindi nakakapag-isip ang kanyang mind, ang kanyang neurons, kasi nga, na sobrahan na sa pulboronic. So, hindi siya makakapag-compose ng tamang kamada ng mga sasabihin niya, kaya kailangan niya mag-script para nga naman sounds like he knows what he's doing or what he's saying. So you see that? You notice. I challenge you, dugyots or trolls. You compare. Si Kuting, wala pa yatang 5 minutes yung kanyang speech sa Carino Grandstand, may script. Si Duterte, halos 1 oras nagsalita, walang script. So sino ngayon ang may adverse effect? Kasi let's talk about wag ding adverse effect kasi that's life-threatening palangga. You need to consult doctor right away. Let's talk about side effect na lang. Kung si Pangulong Duterte ay mayroon nagmamanifest ng side effect ng kanyang tinitira para sa kanyang pain, makikita mo doon, hindi niya na matatapos yung kanyang speech kasi makakaramdam siya ng, sabi ko nga, pwede drowsiness, diba? Yung paghina ng katawan, fatigue, yan yung mga side effects na manageable na pwede mo yan, pag yan ang feeling mo, pag may sakit ka, minom ka ng gamot, I don't feel like getting up. So okay, iga-iga lang ang beauty ko dito, ganon. Pero nakakita niyo yung momentum ni Duterte, Pangulong Duterte, the way siya magsalita mga palangga, nasa right mind siya. And you really learn a lot from him, from the terminologies. Of course, he's a lawyer. Diba? Hindi na siya basta-basta lawyer. Naging presidente. Siyang matino. Samantalang si Kuting, hindi niya masabi dito na hindi niya masagot-sagot ang mga reporters kung siya ba ay nag-Coca-Cola or about it. Na, kung ako tatanungin mo, kunyari tatanungin mo ako ang presidente, kunyari lang. Maharlika, President Maharlika, di ba mangarap tayo ng bonggang-bongga, plug ko naman to. Ikaw ba ay pulboronic? Ang sagot ko, jutang gininan mo. Hindi ako nagpupulboron, baka ikaw. Sige nga, kakasuhan kita ng ganyan, di ba? Pero para sa akin, hindi naman, kahit ano, pwedeng iba to sa'yo sa panahon ngayon, just to destroy you. Especially kung si Lisa ang kalaban mo. Di ba? Black Ops yan, magkakasabwat din si Lisa, si Mel Robles, si Taning, yan ang pinaplano nila to attack Duterte and Maharlika. You know what I mean? So, Kuting Jr., wala ka talaga sa PIDEA list. Kasi nga nakiusap, nagmaniklood, si Amy Marcos sa'yo, si Amy Marcos, si Pangulong Duterte, si Senator Amy, na wag ka na. Kaya nga, di ba? Kaya nga inamin mismo ni Pangulong Duterte. Dahil magkaibigan man tayo, pero napakagaling ni Pangulong Duterte. Hindi niya binanggit si Amy doon. He's really good. Ako sinasabi ko, kasi hindi naman ako Pangulong ni Pangulong Duterte, kasi ako, straight from the puting ahas, gusto ko makita niyo yung behind the scene. Okay? So ngayon, pikon na pikon sila ngayon. So malinaw na tayo sa PIDEA kung bakit wala si Kuting doon, and malinaw na rin tayo sa intended
effect, side effect, and adverse effect ng tinitira ni Pangulong Duterte sa sinisinghot na pulburon ni Kuting. Right? Then pupunta tayo ngayon sa sino ang pikon, sino ang talo. Here we go. Sino ang pikon? Sino ang talo? Sino ang baliw? Okay, move a little bit, darling. Okay, here we go. Okay, tignan natin. Okay, pakita natin to. Okay, ito lang. Pupunta ng Vietnam ang hitad. Okay, tignan natin. Ay, teka lang. Tagalan natin ng bonggang-bonggang eksena. Wait lang, wait a minute. Hold your horses, darling. Okay. Panoorin. Ang pikon ay laging talo. Kaya si Lisa Smugs, si Inday, call si Lisa, halata ang kanyang pagiging pikonera, jigitera. Nakita, di ba? Andun si Inday, nakatayo. Protocol yun, na mag-shake hands ka. Ano ginawa ni Lisa? Okay lang yan. I totally understand her. Kasi, ganun talaga kapag nasusukol ka na. Pikon, guilty, at laklakera pulboronic. Okay? So mga palangga, ang naging epekto na ginawa ni Pangulong Duterte kahapon na speech? Bumahag ang buntot. Ano ba yung doon? Ano ba yung pinag-usapan nila doon? Diba, it's about the main subject doon sa Davao Rally is about the People's Initiative na niloloko ang Pilipino, pinapipirma, para palitan o baguhin ang konstitusyon sa pabor kay Lisa, kay Tambaloslos, kay Sandro at kay Kuting to stay in power. Okay, now, here we go again. Okay, mga palangga. Okay? Ito, dali lang. Sabi mo? Ulitin ko, palangga, may nag-comment? Okay, sige, paliwanag natin ulit ito. Okay, dali paliwanag natin ulit. Kasi bago ko ipakita yung mga drama. Ayan, tingnan ulit si Lisa. Di ba? Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Ayan, nakita niya si Bersamin, umakap siya, kabog. Kunyari, nag-plastic. Tatanggalin na rin niya si Bersamin, di ba? Sabi ko sa inyo, si Mandanas ang papalit. Ayan, inistab niya si Lisa. Okay, now, ano po ang naging effect ng ginawa ni Pangulong Duterte na kailangan ninyong magdiwa ngayon? Kung wala kayong pera, bumili na kayo ng Pansit Canton. Diyan, here we go. Pakita ko sa inyo. Nataranta at nasyokot ang mga hitad. Diba? So, nakita nyo nga na inisnab si Sara, diba? Yes, particular, kitang-kita naman na inisnab si Sara. Here we go. Ang COMELEC po, si George Garcia at si Lisa, ay nanginig, ang umatras ang kipay ni Lisa Smugs. Here, may basahin ko lang. Natakot sila. Ano ang headline? Basahin ko. COMELEC suspends all proceedings on People's Initiative. Diba, tinatanggap na nila yung mga pinagbabayarang pirma ng taong bayan? Ulitin ko muli. Ang goal nila, Attorney Vic, Attorney Glenn Chong, ni Spokesari, Attorney Harry Roque, yung iba pang mga speakers doon, mga palangga, mga family Duterte, is about the People's Initiative na hindi naman People's Initiative, kundi initiative ni Lisa, ni Kuting, ni Tambaloslos, ng mga judgemonyo para linlangin ang Pilipino na papirmahin ng hindi nila nalalaman, hindi na ipaliwanag sa kanila yung kanilang pinirmahan na para pala baguhin ang konstitusyon para hindi about economic, what do you call it? Revision, di ba? I-revise nila, it's about sa ekonomiya para makapasok ang mga foreign direct investors, mga ganyan chucho, ngunit para manatili sila sa power. So niloko nila ang taong bayan at ginagamit ang pondo ng gobyerno sa pamamagitan ng paglilinlang ng pagbibigay ng ayuda. Kasi sa Quirino Grandstand, nagbigay ng mga ayuda doon, pinapunta yung mga kawawa, mga kababayan natin. And it's good, nagkaroon sila ng bigas, pero yun ay way ng, sabi ko nga, form ng panlilinlang at tawag din ni Pangulong Duterte at bribery. At mismo si Senador Amy Marcos, sinabi niya na ang kanyang pinsan na si Romualdez ay binayaran ang mga kongresista ng 20 milyones, 20 million each just to push o linlangin ang mga
taga-LGU, mga barangay, mga kasabwat nila doon sa kanya-kanilang distrito para papirmahin ng mga tao na nagugutom at gamitin as bribe, okay? Yung pera din naman ng taong bayan. Tama si Pangulong Duterte. So, yun yung goal doon. So, dahil umurong ang kipay ni Lisa Smugs, sabi ko sa inyo right away. Here's the headline. Now, babasahin ni Maharlika. COMELEC suspends all proceedings on People's Initiative. Sabi ko nga, kasalukuyan na binibida-bida nila, na ipinupush nila na nakakuha na raw sila ng enough signatures, like 12% signatures total of a national, total ng 12% total of registered voters. Okay? So ngayon, inaano nila yan, di ba? Binibilang-bilang ngayon ni COMELEC. Pero naudlot, umurong ang bayag ni George Garcia at itong si Lisa Smugs at si Kuting. Okay, January 29 from GMA Online. The Commission on Election has suspended all the proceedings related to the People's Initiative seeking to amend the 1987 Constitution. Anong ibig sabihin yan? So pinigil, sinuspinde ng COMELEC ang mga kaletsihang proceedings, pagbibilang, pagtatanggap ng mga pinirmahan nyong pinagluloko kayo kung kayo ay nasa Luneta kahapon. So, abruptly suspended. Boom! Okay? So, effective si Pangulong Duterte kagabi. And this is para sa atin trophy ito, mga hitad. Okay, next. Ano sabi ng balita dito? At the news conference Monday, COMELEC Chairperson George Garcia announced that the COMELEC and Bank unanimously voted for the suspension of COMELEC Resolution number 10650 that covers the guidelines for the People's Initiative. So nagkonference sila, nagmeeting-meeting ang mga jutang Ginemes at napagdedesisyonan nila unanimously para suspendihin itong kasalukuyang resolusyon that covers the guideline for the People's Initiative na dapat bilangin, tignan kung tama ba mga nakasignature doon. Okay. Ano ang sabi pa? ng COMELEC? Indefinite, hindi natin malaman kung patuloy na ibabalik nila or, hindi na ba. Okay? The indefinite suspension includes, ito na, the acceptance of signature sheets by the local COMELECman. Hindi ko talaga, masyadong matigas na nahirap tagang Bisaya. Oy, pero masarap na matigas ang dila. Ano dong? Okay. The indefinite suspension includes the acceptance of signature sheets by the local COMELEC offices pending the review and revision of the said guidelines. So, ibig sabihin, sinuspindi na yung pagtanggap sa mga local COMELEC offices ng mga signature na pinasimunuan ni Lisa, ni Sandro, ni Martin na binayaran ang mga kongresista ng 20 million para linlangin ang taong bayan. And this is the power of our voices. Our voice. Pinagsama-samang boses ni Maharlika, ng Pangulong Duterte, okay, ni Miss Hear Me Click, sino yan? Si Palangga, okay? Laban ang mga maisog, sabi ni Anil sa ating mga Anilet, natawanan si Inday Anilet. Oy, okay, so ngayon, okay, ano sabi ni George Garcia? We honestly believe, sabi niya, based sa aming initial assessment, kailangan naming i-review, i-enhance, dagdagan yung aming existing IRR o Implementing Rules and Regulation, tama, concerning the People's Initiative. Dahil sa ating palagay, may mga bagay doon na kulang at wala doon sa ating guidelines. Yun naman pala. Kailangan pang ilabas ikumpirmahin ni Pangulong Duterte ang bangag na presidente, di ba? Bangag ng bonggang-bongga. Kailangan pang doon, tumayo si Pangulong Duterte ng almost 1 oras, okay, na sabihin na si Kuting ay isang bangag at isang Judictus Benedictus bago nyo solusyonan o bago nyo gawin ang tama. Dahil alam mo, Garcia, George Garcia, dyan sa COMELEC, na ikaw ay tau-tauhan ni Lisa. At dahil tau-tauhan ka ni Lisa, ni Tambalosas, ni Kuting, kahit alam ninyo beforehand, itong mga ginagawa ninyo na labag sa
batas at sa guidelines ng mga nabanggit na mga batas o IRR dito sa COMELEC, mga palangga, itinuloy niyo pa rin. Kasi walang pang matapang na maglakas ng loob katulad ni Pangulong Duterte na magsalita at bulyawan kayo mga jutang ginemes kayo. So this is what, mga palangga, accomplishment natin to. Winner na tayo dito, mga hitan. BBM resign now, sabi ni Ana CH. Oh. Sabi niya dito, oh, yun na lang pala, translation na lang pala. Ay, ito pa pala. Oh, ano pa sinasabi dito? Kailangan ito para maiwasan ang problema, kaguluhan at hindi pagkakaunawaan doon sa mga interpretasyon ng probisyon. Eh kung matinutong mga ito, bago nila tinanggap, well, in the first place, the intention of this people's initiative is in bad faith. Linlangin, i-bribe, kawawain ang Pilipino sa kanilang personal na interes sa agenda ni Lisa na manatili sa pwesto yang jutang gininang butod na yan. Okay? Butod, modlo. Butod! O, di ba? Pero nang gawin ng hitad na yan, wala nang kagaganda yan. Alright! Sabi dito, Garcia reiterated 6... Oh, okay. Okay. In English lang niya. Okay, sabi ni Garcia, sa aming palagay, sana naman huwag kaming obligahin kung gaano kahaba o kaiksi yung panahon na kakailangan namin para i-review namin ang rules. Sinabi rin naman ng Korte Suprema na naging desisyon niya na dapat ang People's Initiative ay isang kapangyarihan ng mamamayan. At dahil dito, dapat siguraduhin natin that people will able to exercise really this right under the Constitution. Garcia, alam mo sa sarili mo na ito ang dapat gawin. Pero dahil asong julol ka ni Lisa, okay, kasabwat ka sa lahat ng mga kaletsyan dyan sa Smartmatic, itinuloy nyo pa rin. Kung walang Maharlika, walang Kochi TV News, walang Kaiki Powers, ipagpapatuloy nyo ang mga kabangagan nyo. Kaya this is the power. That's why I'm telling you, mga palangga. Kung meron man silang perang ninakaw sa bayan at they feel that they are powerful in Malacanang and they have power, political power, we the people have a social power. So we have to unleash our power and put them in the Kumunoy. Hindi? Soon. Diba? So yun. Okay, ano pa sinasabi nito ni Hitan? So, yeah, yun lang. So ngayon, mga palangga, natakal ko na si Pidea, si Kuting statement, then pikon si Lisa, and now, naantala na ang People's Initiative na kanilang panglilinlang sa atin. Diba? Walang forever, sabi ni Kat Serrano. So now, Inday Sara, okay, si Inday Sara ay nagbigay ng statement. Okay, magaling din to eh. Okay, si Inday Sara naman, ano ang epekto nito sa kanya? Maliban siya na inisnab siya ni Lisa Smugs. Diba? Nakita mo kung sino ang pikon dito. Sino ang talo dito. Uy, congratulations to our 14,000 live viewers. My God, tinalbogan natin si Kuting. 9,000 lang siya kahapon. Nagbayad pa sila ng mga performers. Again, they spend millions of money of the Filipino people dun na sa kajotahan nilang mga kick-off rally na yun, mga palangga. Dapat i-kick out na natin talaga sila very soon. Mga performers, fireworks, panglilin lang. Mga tao, ginamit, kalulukoy ang mga tao dito. May mga nagte-text sa akin, ma'am, ito, binigyan kami ng mga bigas. And it's okay yan, nabibigyan ka ng bigas. At dapat nga ginagawa ng gobyerno yan kaysa naman kanilang ibubulsa. But double jeopardy ang ginagawa nila sa taong bayan. Nililin lang na nila para magkaroon sila ng mga attendees doon para sabihin sa national, sa taong bayan na, hey, si Kuting ay popular pa rin. Julul, hindi ka nga maka-10K kahapon ng live viewers. If lahat ng tao doon ay talagang para sa iyo at nagmamahal at sumusuporta sa iyo, kung mahal mo ang isang supporter, ay isang taong sinusuporter, like ako, 3 telepono pa ang i-open ko para, I love Kuting, kasi kailangan marami naman ang viewers si Kuting. Eh, hindi talaga nakabangan. Wala nga 10K, Dodong. 9.5 lang si Dodong Kuting. So, ibig sabihin, yung mga taong doon, hindi sila pumunta doon. Ay, you know that already kasi nag-release sila ng internal memo sa lahat ng ahensya ng gobyerno. At pinwersa nga ang mga tao, di ba? Kita ko na yan sa inyo. 10 at 100, 200, di ba? Sa bawat ahensya ng gobyerno, pwersahan.
hindi buong puso na pumunta ang mga tao doon. At ang iba doon na mga kawawa nating mga kababayan pumunta kasi wala silang bigas, wala silang makain. So kahit naman ikaw, 'di ba, kung iba nga kumakapit sa patalim, nagnanakaw, 'di ba? Nagjujugaw, you know what I mean, 'di ba? Para makakain lang. How much more yung mga kababayan natin na nandiyadyaan na. Meron pag nalaman mo, uy, Marlica, kunyari wala kang bigas. Marlica, meron doon. Namimigay yung gobyerno ng mga bigas, sardinas. Mabilis pa ako sa alas 4 na tatakbo kung kumakalamang sikmura ko. Diba? Hindi kasalanan actually ng mga tao nandoon. Tama si Pangulong Duterte, kunin mo yan. Kasi, what? Pera mo yan. Ang problema, sabi ko nga, double trouble ang ginagawa nitong gobyernong na ito. Ginamit ang abuse of power para mag-send ng memong mga jutang ginimes, then ginamit ang ating mga vulnerable na mga kababayan, indigent, mga sinasabi ni na nasa, nasa marginalized area, mga palangga. Ginagamit sila, ginagamit tayo. So it's not the people there sa Garino Grandstand yesterday, hindi sila nandiyan para pakinggan ang kasinungalingan ni Kuting. Hindi sila nandyan para makinig ng kadyutahan ng mga kanta, mga bika-bika na mga performers doon na kumita. And wala naman akong against doon sa mga performers. Trabaho nyo yan. I don't give a damn. Kung kumita kayo ng pera para sa pamilya nyo at sumirpo kayo doon, kumanta kayo, that's okay kasi negosyo nyo yan. Kailangan nyo mangyari. Pero again, kung ako kasi yun, hindi ako magiging part doon. Kasi somehow, indirectly, you're part of the corruption. You are part of the problem. Diba? You have your personal interest to make money. And free naman tayo na kumita ng pera ng ganyan, But again, kanya-kanya tayong individuality. Yung iba, against their will, hindi sila pumunta doon. Diba? Kasi hodang, mayroong bigas, mayroong ganyan. Kasi siguro yung iba, mayroon silang bigas sa bahay, kaya hindi sila pumila doon ng pakahaba. Pero kaluoy man, yung ating mga kababayan, na wala talaga sila pang bakalsang bugas, pambili ng bigas. So yun. So kaya si Kuting, hindi nga nakaabot ng 10K man, ng 9.5 lang giatay, kaluoy man. Gumastos pa ng milyon-milyon. Nag-release pa ng internal memo, buha ka ng genimis. Kita nyo? That's the power. Paghawak namin ang power of truth. Wala sa inyo. Like Ruby Bell, wala sa inyo. Nasa panig namin. Okay. Punta ka, Inday. Dami sinabi, Marlica, giatay. Ang baba ni mo, Day. Nga bells. O, ano pahayag ni Inday Sara? Pahayag tungkol sa panawagan ng pagbitiw ng Presidenteng Marcos. Sabi niya, I have not spoken to my brother about his remarks on the President's resignation. Hindi ba siya nag-usap ni Dodong Basti? Di ba? Bilib ako sa tapang ni Dodong Basti. Ay, Dodong! Okay. I can only surmise that Mayor Sebastian Duterte is coming from a place of brotherly love. Very, very magaling dito si Inday. Coupled by the common sentiment that I do not deserve the despicable treatment that I'm receiving from some sectors within the circle of the President. Yun kung sinong sektor yun. Si Kuting. So, hindi niya nireprimand o sinabihan ng kapatid niya na hindi tama yung ginagawa mo. It's a brotherly love. And I will do the same. Hindi lang ito dahil kung magkapatid. Well, hindi ka tayo magkapatid eh. Hindi na ito. Yaw-yaw talaga abutin ng mga inayupak. Mura ng up to the max. Okay, sabi ni Inday, gayon pa man, naniniwala ako na ang boto ng taong bayan ay isang pagkakaloob ng tiwala na ako'y magtatrabaho at maninilpihan para lamang sa Pilipino. Kasama ang tiwalang ito. Sabi ni Inday, ang tiwalang kakayanin ko ang anumang atake, black propaganda, paninirang puri at iba pang mga hamon na ibabato sa aking pagkatao. Hindi man madali, patuloy akong kumukuha ng lakas at inspirasyon sa tiwalang ibinigay sa akin ng ating mga kababayan. I take heart from the confidence of the people in my ability to work and thrive in a pandemonium. Sa kabila ng lahat, hindi ako kailanman panghihinaan ng loob. I will stay true to my work at the Department of Education unless the President says otherwise. May sinaway ba ni Inday yung kapatay niya? Of course not. She knows the game. At what? Alam ni Inday kung gaano ka-demonyo si Lisa. Sorry, Inday. Ako lang to. I don't know, but ako lang to, Day. Sabi ni Inday, sabi niya, I will stay true to my work, the Department of Education, unless the President says otherwise. Kaya naman dun sa video, mga hitad, nakita mo si Inday, she stand tall. Okay? Yawa. Dali.
Balik natin, ha? Kaya naman siya dito. Saka papasok lang. Ha? Stand tall. Asaran ba gusto mo, Lisa? Hindi ka tatagal sa Bisaya. Ito, Bisaya ka rin, pero hindi ka marunong Bisaya. Yan ang bruha, ha? Nang isnab ang bruha. So, excuse me. So, ano ibig sabihin nito, mga palangga? Miss, okay? Si Merlinda. Thank you palangga. Merlinda Baliwag. So, anong ibig sabihin nito? So, si Inday ay talagang matapang. Diba? Mananatili siya sa Department of Education unless the President will kick her out. Do you think aalis si Inday sa posisyon niya? Hindi. Para sa akin lang today. Hindi yan aalis. Aantayin niyang sisipain siya ni Lisa. At kapag sinipa siya ni Lisa dyan sa posisyon na yan, dahil si Lisa ang nagdesisyon, may balik yan. So, dito sa pinag-uusapan natin, mga palangga, ng pen, ta, nil. Ang pinag-uusapan natin dito, powerful statement ang binitawan ni Pangulong Duterte. And this is libelous o kung ano pa man ang pwedeng ibato sa kanya. Then I challenge you, Kuting ng Norte, you file against Duterte. Kung gaano nyo ako tinamnan ng kaso inimbentuhan ni Lisa ng peking address dyan sa Pasig para to intimidate me, baka sakaling si Maharlika ay matakot, ako'y pinatamnan mo ng kaso through yung mga asong julol mo, then fight ka kay Duterte. Bakit ka sa akin? Dahil alam mo, dahil iniisip mo wala akong pera, matatakot ako dahil ikaw ay bilyon ang hawak. Then, andyan ang mga nagmamahal sa aking palangga. They're there for me, right? Tama ba palangga? You're there, right? Okay. So, Lisa, Kuting, kung ito, dahil pinag-usapan ito internationally, na si Duterte, Pangulong Duterte, ay sinira ang reputasyon o ang imahe ni Kuting na siya ay hindi pulboronic, drag him. File a case. Katulad ng panggigipit mo sa akin, panggigipit mo kay General Macanas, using your abusive power through Acorda, PNP Acorda. You know that already, di ba? Kay Acorda na ang mga vloggers like me, like General Macanas, ay sinisindak nyo over my sexy body, darling. Hindi kita uurungan, Lisa Smag.